Nagsimula ang kwento nang makita ng Wind Hashira na si Sanemi at ang Serpent Hashira na si Obunai, na may kasamang dalawang Demon Slayer na sinusubaybayan ang isang abandonadong kastilyo. Kinumpirma ng isa sa mga Demon Slayer na isang babae mula sa kalapit na baryo ang dinukot, ngunit wala silang natagpuan nang siyasatin nila ang kastilyo. Biglang napansin ni Obunai ang isang demonyo na may dalang nawawalang babae at agad nilang hinabol ito. Napagtanto ng demonyo na siya ay sinusundan at sinisisi ang sarili sa hindi pagpatay sa mga Demon Slayer noon pa. Pumasok ang apat sa kastilyo ngunit hindi nila namalayang punong-puno ito ng mga demonyo. Biglang inatake ang mga Demon Slayer, ngunit mabilis na napuksa ni Sanemi at Obunai ang mga ito gamit ang kanilang breathing techniques. Sinabi ni Obunai na may mali dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong karaming demonyo sa iisang lugar. Narinig nila ang sigaw ng babae kaya't mabilis silang tumalon sa itaas na palapag habang pinapatay ang mga demonyo sa kanilang daraanan. Sinundan nila ang dumukot sa babae palabas ng kastilyo, ngunit bigla silang napaligiran ng mas maraming demonyo. Inatake si Sanemi ng mga ito, ngunit ginamit niya ang wind breathing, fourth form upang patayin sila. Napagtanto ng kidnapper na napakalakas ng Demon Slayer kaya't itinapon niya ang babae mula sa bubong, ngunit agad siyang nasagip ni Obunai. Hinabol ng mga Hashira ang demonyo nang bumagsak ito pabalik sa kastilyo, ngunit pagtalon nila papasok, biglang naglaho ang Infinity Castle at napalitan ito ng isang malawak, walang katapusang espasyo ng kahoy na pasilyo at mga kwartong may ilaw ng lampara, na punong-puno ng mga demonyo. Sinubukang patayin ni Sanemi ang kidnapper, ngunit sa halip, lupa lamang ang nataman ng kanyang espada. Samantala, nakipagkita si Kenao sa Poison Hashira na si Shinobu, at sinabi nito ang tungkol sa kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Shinobu ang pag-atake sa Swordsmith Village at kung paano, sa tulong ni Namue Kairo, Mitsuri, Tanjiro, at Genya, dalawang upper-rank demons ang napatay. Ipinaliwanag din niya na nalampasan na ni Nezuko ang araw at ang malaking labanan ay paparating na, kung saan si Nezuko ang magiging sentro nito. Sinabi niyang darating si Muzan upang kunin si Nezuko at makuha ang kanyang kakayahan. Inatasan niya si Kenao na bantayan si Nezuko habang siya ay pupunta sa Yubayashiki Mansion para sa pagpupulong ng mga Hashira, at masayang pumayag si Kenao. Sa kabilang banda, nagising si Tanjiro mula sa kanyang 2 linggong pagkakatulog at kinausap si Hotaru Hagenzuka. Sinabi ni Hotaru sa kanya na nailipat na sa isang ligtas na lugar ang lahat ng mga panday ng espada. Samantala, sumali sina Sanemi at Obunai sa pulong ng mga Hashira. Humingi sila ng paumanhin sa kanilang pagkaantala, ngunit pinuri sila ni Hajime sa kanilang misyon. Nagsimula ang pagpupulong sa pagdating ng asawa ni Kagaya Yubayashiki na si Amane, kasama ang kanilang mga anak. Ipinahayag ni Amane na lumala ang kondisyon ni Kagaya at hindi na niya kayang humarap sa kanila. Nagulat ang mga Hashira sa balitang ito ngunit taimtim silang nanalangin para sa kanya. Pinuri sila ni Amane sa kanilang mabubuting salita at saka ipinaliwanag ang tungkol sa misteryosong marka na lumitaw kina Mitsuri at Mue Kairo. Sinabi niyang noong panahon ng Sengoku, ang mga unang gumagamit ng breathing techniques na muntik nang matalo si Muzan ay nagkaroon ng katulad na marka. Sinabi ni Sanemi na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga markang ito at tinanong kung bakit itinago ito sa kanila. Ipinaliwanag ni Amane na kakaunti lamang ang impormasyon tungkol dito, at iisang tala lamang ang natagpuan, isinulat ng isang Demon Slayer na gumamit ng unang breathing style. Nakasaad sa tala na kapag lumitaw ang marka sa isang tao, maaari rin itong lumitaw sa iba sa pamamagitan ng resonance. Sinabi ni Amane na si Tanjiro ang unang nakitaan ng marka sa kanilang henerasyon, ngunit nang tanungin kung paano ito lumitaw, hindi niya ito maipaliwanag ng maayos. Umaasa siyang may papaliwanag ni Mitsuri at Mue Kairo kung paano nila nakuha ang kanilang mga marka. Sinubukang ipaliwanag ni Mitsuri ngunit hindi niya ito maipaliwanag ng maayos. Si Mue Kairo ang sumagot, sinabi niyang sa nakaraang laban niya, siya ay nalasan at naparalisa. Nang makita niyang may batang sinusubukang iligtas siya, nagbalik ang kanyang alaala at napuno siya ng matinding galit. Naniniwala siyang lumampas sa 200 beats per minute ang kanyang tibok ng puso at uminit ang kanyang katawan ng higit sa 39 degrees Celsius nang lumitaw ang marka sa kanya. Nagulat si Amane sa revelasyong ito ngunit hinimok ang lahat ng Hashira na gawing pangunahing layunin ang paggising ng kanilang mga marka. Matapos umalis si Amane, sinubukang umalis ni Tomioka ngunit pinigilan siya ni Sanemi, na sinabing kailangan nilang magdesisyon ng kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni Tomioka na hindi ito mahalaga sa kanya, kaya't sinubukan siyang pigilan ni Sanemi sa paghawak sa kanyang balikat. Gayunpaman, pinatahimik sila ni Hajime sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang napakalakas na presensya. Iniutos ng Stone Hashira na manatili silang lahat at iminungkahing simulan ng Hashira training sa loob ng 3 araw. Samantala, dumating si Zenitsu sa Butterfly Mansion at masayang tinanggap ng lahat ang kanyang pagbabalik matapos ang kanyang misyon. Lumabas si Nezuko upang salubungin siya, ngunit tinawag niya siyang Inosuke, na labis na ikinagalit ni Zenitsu. Natuklasan nilang tinuruan ni Inosuke si Nezuko na bigkasan ang kanyang pangalan, kaya't hinanap agad ito ni Zenitsu upang awayin siya.
Sa silid ni Tanjiro, natanggap niya ang kanyang bagong espada mula kay Hotaru. Napansin niya agad na ang guard nito ay mula sa espada ni Rengoku, kaya't nagpasalamat siya kay Hotaru. Pag-alis ni Hotaru, nagising si Genya sa katabing kama at nagreklamo na masyadong maingay si Tanjiro. Biglang lumusat sa bintana si Inosuke at inihayag na magsisimula na ang joint strengthening training. Sa pulong ng Hashira, iminungkahi ni Hajime na simulan ang pagsasanay sa loob ng 3 araw. Sinabi niyang wala silang sapat na oras at hindi nila alam kung kailan magpapasimula ng gyera si Muzan, kaya't dapat silang maging handa. Sinang-ayunan nito ng bawat Hashira. Itinanong ni Obunai kung sapat na ba sila, kaya't iminungkahi ni Hajime na aanyayahan ang mga retiradong Hashira upang tumulong. Samantala, habang nag-uusap sina Tanjiro at Zenitsu, nagreklamo si Zenitsu tungkol sa pagbabalik sa pagsasanay. Excited si Tanjiro sa ideya, ngunit tinawag itong isang impyerno ni Zenitsu at sinabing ang sinumang nag-isip nito ay dapat mamatay. Nagalit siya at umalis, ngunit tinawag siya ni Tanjiro at nagpasalamat sa kanya sa payo tungkol sa thunder breathing, na malaki ang naitulong sa laban niya sa Upper Moon 4. Napangiti si Zenitsu at lumabas ng silid ng may bahagyang sigla. Habang nagpapatuloy ang matinding pagsasanay, natanggap ni Tanjiro ang liham mula kay Kagaya, na humihiling sa kanya na kausapin si Tomioka. Sa kabila ng pagtanggi ni Tomioka, hindi siya sumuko at araw-araw siyang sinundan, kahit habang kumakain, nagmumuni-muni, o naliligo. Sa huli, dahil sa inis, sinabi ni Tomioka ang isang matagal ng lihim, hindi siya dapat nakapasa sa final selection. Ipinapaliwanag niya na noong taon ng kanyang pagsali sa seleksyon, may isang batang may peach na buhok na nagngangalang Sabido na nawala ng pamilya dahil sa mga demonyo. Naging magkaibigan sila dahil pareho silang nawala ng pamilya sa kamay ng mga demonyo. Sinabi niya na si Sabido ay isang mabait na bata na may matibay na diwa ng katarungan at siya lamang ang namatay sa huling seleksyon. Sinabi ni Tomioka na siya mismo ay nasugatan ng unang demonyong sumalakay sa kanya, ngunit bago pa siya muling atakihin ito, biglang sumugod si Sabido at pinugutan ito ng ulo. Dahil sa matinding pagdurugo, muntik nang himatayin si Tomioka, ngunit sinalo siya ni Sabido upang hindi siya bumagsak. Gayunpaman, biglang may narinig silang sigaw ng tulong, isang aplikante ang malapit ng kainin ng isang malaking demonyo. Ipinagkatiwala ni Sabido si Tomioka sa ibang mga kasamahan at tumakbo papunta sa pinagmulan ng sigaw. Nang magising si Tomioka isang linggo matapos ang insidente, nalaman niyang pumasa siya sa huling seleksyon. Ngunit tinanong niya ang sarili kung paano siya pumasa, gayong hindi naman siya nakapatay ng kahit isang demonyo at kinailangang sagipin pa. Sinabi niya kay Tanjiro na hindi siya karapat-dapat tawaging Water Hashira at itinuturing niyang naiiba ang kanyang sarili sa iba. Dagdag pa niya, hindi siya nararapat sa Demon Slayer Corps at sinabi kay Tanjiro na maghanap na lamang ng ibang Hashira na magtuturo sa kanya, dahil sinasayang lamang nito ang kanyang oras sa kanya, bago siya umalis. Napaluha si Tanjiro sa kwento ni Tomioka tungkol sa kanyang nakaraan. Inisip niya na maaaring hangad ni Tomioka na siya na lang sana ang namatay, isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang mawala ng mahal sa buhay at magnasa na sana sila na lang ang nabuhay imbes na ang sarili, isang sakit na parang hinahati ang kaluluwa. Naalala niya ng misteryosong nagsanay sa kanya si Sabido sa Mount Sagiri kahit patay na ito. Naisip niyang kung nabubuhay pa si Sabido, pareho na sana sila ng edad ni Tomioka at namangha sa kanyang kakayahang iligtas ang lahat sa Mount Fuji Kasain. Naniniwala si Tanjiro na kung nabubuhay si Sabido, tiyak na isa siyang kamanghamanghang espada at dahil dito, isa pa itong dahilan kung bakit iniisip ni Tomioka na siya na lang sana ang namatay imbes kay Sabido. Naramdaman ni Tanjiro ang parehong sakit ng mamatay si Rengoku, iniisip na siya na lang sana ang namatay sa halip nito, lalo't naniniwala siyang kayang talunin ni Rengoku si Muzan balang araw. Ngunit alam din niyang naniniwala si Rengoku sa kanya. Sinubukan niyang hanapin ang tamang mga salita upang hikayatin si Tomioka, alam niyang kahit ano pa ang paniwala nito, tiyak na nagtiis at nagsumikap ito sa kanyang landas upang maging Hashira. Alam niyang hindi niya karapatang punahin si Tomioka, ngunit nararamdaman niyang kailangan niyang subukan. Habang nilalapitan niya ito, nahuhuli siya ng hakbang dahil nasa saklay siya, ngunit sa kabila nito, tinanong niya si Tomioka kung ipapasa ba niya ang ipinagkatiwala sa kanya ni Sabido. Napahinto si Tomioka sa kanyang mga salita, hinawakan ang kanyang mukha, at naalala ang isang sandali mula sa kanyang nakaraan. Habang nagsasanay sila noon, sinampal siya ni Sabido sa mukha, galit sa kanya sa pagsasabing dapat siya na lang ang namatay, at binalaan siya na kung uulitin niya itong sabihin, magwawakas na ang kanilang pagkakaibigan. Ipinaalala ni Sabido kay Tomioka na itinago siya ng kanyang nakatatandang kapatid mula sa mga demonyo isang araw bago ang kasal nito, at isinakripisyo ang sariling buhay upang iligtas siya. Sinabi ni Sabido kay Tomioka na huwag mamatay at protektahan ang buhay na isinakripisyo ng kanyang kapatid. Nararamdaman ni Tomioka ang matinding sakit mula sa sampal ni Sabido at naaalala niya ang usapan nila. Nagtataka siya kung paano niya ito nakalimutan. Inalala niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Tako at si Sabido, humihingi ng tawad sa kanila dahil sa kanyang pagiging inosente.
Napansin ni Tanjiro na hindi nagsasalita si Tomoka, kaya natakot siyang baka lalo niyang napasama ang loob nito. Bigla siyang nakaisip ng ideya, isang paligsahan sa bilisang pagkain. Kung mananalo siya, gagamitin niya ito upang hikayatin si Tomoka na lumahok sa pagsasanay ng Hashira. Laking gulat ni Tomoka nang biglang tanungin siya ni Tanjiro kung gusto niyang sumali sa isang paligsahan ng pagkain sa isang SOA shop. Habang kumakain, napansin ni Jay na hindi nabanggit ni Shinobu ang programa para sa pagsasanay ng Hashira. Tinanong niya si Tanjiro tungkol dito, ngunit sinabi nito na wala rin siyang alam at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Shinobu. Samantala, nilapitan ni Kenao si Shinobu at tinanong kung maaari siyang magsanay sa kanya pagkatapos niyang matapos ang pagsasanay kay Sony. Ngunit ikinagulat ni Kenao nang sabihin ni Shinobu na hindi siya kasali sa pagsasanay. Nalungkot si Kenao at sinabing gusto pa niyang magsanay kasama ito, kaya napangiti si Shinobu nang makita niyang mas nagiging bukas ang kanyang adoptive sister sa kanyang nararamdaman. Sa puntong yun, naisip ni Shinobu na tamang panahon na upang sabihin kay Kenao ang tungkol sa demonyong pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano na patayin ito sa kabundukan. Samantala, sa pagsasanay, inutusan ni Tengen ang mga trainees na gawin ang sit-ups. Sinabi niya na hindi sila makakapunta sa susunod na sesyon ng pagsasanay kung hindi nila mapapabuti ang kanilang pisikal na kakayahan. Ginamit niya ang isang trainee bilang halimbawa at hinampas ito sa tiyan gamit ang kanyang kahoy na espada, sinasabing hindi sila makakaligtas sa pagsasanay ni Nasai at Mitz kung mahina sila. Dumating si Tenjiro at yumuko sa dating Hashira. Sinabi ni Tengen na mukhang nasa mabuting kalagayan siya at dahil buo pa ang kanyang katawan, dapat na siyang magsimulang magsanay. Nagpasalamat si Tenjiro sa kanya, sinasabing ito ang dahilan kung bakit siya buhay, bago nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya sa pagsasanay. Sa buong araw, patuloy niyang tinalo ang kanyang mga kasamahan sa lahat ng pagsasanay, mas mabilis tumakbo, mas malakas magbuhat, at may mas matibay na resistensya kaysa sa iba. Nagtaka at namangha ang mga ito sa kanyang pisikal na kakayahan. Muli rin siyang nagkita ng mga asawa ni Tengen. Masayang sinalubong siya ni Nasuma, Hinasuro, at Makiyo. Nagpasalamat siya sa kanila sa kanilang tulong sa misyon, ngunit sinabi nilang sila ang dapat magpasalamat sa kanya. Kinagabihan, isang Demon Slayer ang nagtanong sa kanyang kasamahan kung maaari silang magpalit ng night patrol, ngunit tumanggi ito dahil gusto nitong makaiwas sa morning training. Habang nagpapatrolya, sinabi ng unang Demon Slayer na maaaring hinahanap ng mga demonyo si Nezuko, ngunit sinabi ng isa na haka-haka lamang yon. Biglang nawala ang kanyang kasamahan nang hindi niya namamalayan. Nagsimula siyang kabahan habang lumilingon sa paligid, lalong kinakabahan sa bawat segundong lumilipas. Biglang lumabas ang kanyang kasamahan mula sa likod ng isang sulok, ikinagulat ng una at napaupo siya sa takot. Galit at takot, sinigawan niya ito na huwag magbiro ng ganoon. Humingi naman ang tawad ng kanyang kasamahan, ngunit bigla nilang narinig ang kaluskos sa likuran. Sinabihan ng unang Demon Slayer ang kasamahan niya na huwag nang ulitin ang biro at ipagpatuloy ang patrol. Hindi nila alam, isang matang may marka na 4 ang lihim na sumusunod sa kanila. Kinabukasan, pinagsama-sama ang mga trainees at inutusan silang magbuhat ng isa't isa habang tumatakbo. Kahit na nakapareha si Tanjiro sa isang mas malaking tao kaysa sa kanya, nagawa niyang tumakbo ng pinakamabilis, na ikinagulat ng mga trainee. Sa isang pahinga, tinanong nila si Tanjiro kung ano ang pakiramdam ng makipaglaban sa upper rank ng mga demonyo. Sinabi ni Tanjiro na talagang malalakas sila. Ngunit nang tanungin kung gaano kalakas, sumagot siya na bago pa niya namalayan, natalo na siya at agad na inatake muli pagbangon niya. Sinabi rin niya na maaaring ikwento ni Tengen kung ano ang nangyari nung hindi na nakatanggap ng oxygen ang kanyang utak. Ngunit pinatigil siya ng mga trainee, sinasabing hindi nila maisip ang kanyang mga sinasabi. Bago magsimula ang susunod na pagsasanay, nilapitan si Tanjiro ng mga asawa ni Tengen. Sinabi ni Hinasuro, Makiyo, at Suma na bagamat mukhang magaspang ang ugali ni Tengen, mabait siya sa kalooban. Binanggit din ni Makiyo na hindi siya kumain hanggat hindi pa bumabalik ang huling trainee. Narinig ni Tengen ang kanilang usapan at sinabing hindi niya kayang pabayaan ang mga Demon Slayer na ipinagkatiwala sa kanya ni Kagaya. Habang tumatakbo, naisip ni Tanjiro na ang mga Hashira ay talagang mabubuting tao sa kalooban. Naalala rin niya ang isang patimpalak sa pagkain kasama si Tomioka, kung saan matapos niyang kumain ng higit sa 8 bandehado, binigyan siya ng 2 pang bandehado. Sinabi ni Tomioka na kung matapos ni Tanjiro ang kanyang bahagi, sasali siya sa Hashira training. Sa narinig, agad na pumayag si Tanjiro at sinimulang kainin ang huling bahagi ng pagkain. Samantala, naghintay si Sanemi hanggang sa dumating si Obanai. Humingi ng paumanhin si Obanai sa kanyang pagka-late, ngunit sinabi ni Sanemi na kara-rating lang din niya. Sinabi ng Wind Hashira na iniisip niya ang kastilyong kanilang nakita at kung paano ito biglang naglaho sa harapan nila. Binanggit din ni Sanemi na ilang beses niyang inimbestigahan ang kastilyo ngunit walang nakita. Sinabi ni Obanai na sabay rin itong pagbagsak, napansin niyang bumaba ang aktibidad ng mga demonyo sa lungsod. Sa tingin ni Sanemi, ito ay patunay na talagang target nila si Nezuko.
Ayon kay Obunai, may paparating na panganib, ngunit sinabi ni Sanemi na siya mismo ang tatapos nito. Matapos nito, hinamon ni Sanemi si Obunai sa isang laban, na ikinatawa ni Obunai dahil yun din ang iniisip niya. Matapos tumulong sa gawaing bahay kasama ang mga asawa ni Tengen, nagpasalamat sila kay Tanjiro at binigyan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Biglang napaiyak si Hinazuru at sinabing gusto pa rin lumaban ni Tengen. Sinabi ni Suma na nagsasalita ito sa kanyang pagtulog, at binanggit ni Makio na sinisisi ni Tengen ang kanyang sarili sa pagbitiw sa kanyang posisyon sa Demon Slayer Corps. Hiniling ni Hinazuru kay Tanjiro na talunin si Muzan, at nangako siyang gagawin ito. Habang papalubog ang araw, inanunsyo ni Tengen ang pagbabago sa kanilang pagsasanay. Sa halip na isang mahabang takbuhan sa bundok, magkakaroon sila ng espesyal na pagsasanay na batay sa tunay na labanan sa madilim na kagubatan. Lahat ng trainee ay may hawak na mga kahoy na espada at kailangang harapin si Tengen, na magpapanggap bilang isang demonyo. Ang tungkulin ni Tanjiro ay talunin ang dating Hashira. Isa-isang natalo at nawala ng malay ang mga trainee dahil masyadong mabilis si Tengen para sa kanila. Nahihirapang sundan ni Tanjiro ang amoy ni Tengen, ngunit kalaunan ay nagawa niyang makita ito sa kanyang paggalaw. Patuloy na minamaliit ni Tengen ang mga trainee hanggang sa biglang lumiwanag ang buwan at nalantad ang kanyang posisyon. Nang sabihin ng isang trainee na imposible silang manalo, biglang lumitaw si Tengen sa likuran niya at tinanong kung masasabi rin niya yun sa isang demonyo na sumusubok pumatay sa kanya. Pagkatapos, pinabagsak niya ang trainee. Binalaan ni Tanjiro ang natitirang mga trainee na hindi hahayaan ni Tengen ang anumang mahihinang pag-atake. Sinabi niya sa kanila na magkaisa at huwag mag-iwan ng puwang sa kanilang depensa. Muling umatake si Tengen, ngunit nagawa ni Tanjiro na harangin ang kanyang suntok. Sa lakas ng kanilang banggaan, natalsik ang ibang mga trainee, ngunit nanatili si Tanjiro sa kanyang pwesto. Nagsimula silang maglaban ng matindi, na ikinagulat ng mga trainee dahil kayang makipagsabayan ni Tanjiro kay Tengen. Nang muling atakihin ni Tengen ang mga trainee, bagamat hindi nila siya nataman, nagawa nilang palibutan siya, bagay na ikinatuwa ni Tanjiro. Napahanga si Tengen sa kanilang pagsisikap at sinabi niyang nagiging mas kawili-wili na ang laban. Sa huli, natalo ang mga trainee, at pinagalitan sila ni Tengen dahil napabagsak sila ng isang retiradong Hashira. Isang trainee ang nagsabi na sobrang hirap labanan ng isang dating Hashira. Sinagot siya ni Tengen na hindi niya sila tinuturuang matakot, ngunit bago pa siya matapos, sinabi ng trainee na nakaramdam siya ng pag-asa matapos makita ang lakas ng mga Hashira at ni Tanjiro. Kinabukasan, habang pinapanood ng mga trainee na may bagong sigla sa kanilang pagsasanay, naniwala si Tengen na lalakas sila sa sarili nilang paraan. Dahil wala nang maituro kay Tanjiro, pinayagan niya itong umalis. Bago umalis, nagpasalamat si Tanjiro kay Tengen at sa kanyang mga asawa sa kanilang pagsasanay. Sa tulong ng kanyang Kasugay Crow, nagtungo si Tanjiro sa susunod na lugar ng pagsasanay. Pagpasok niya sa gusali, nakita niya si Muay Kairo na nakikipaglaban sa isang trainee. Nagmamakaawa ang trainee na hindi na niya kaya, ngunit malamig na sinagot siya ni Muay Kairo na kung hindi siya lalaban, kakainin lang siya ng mga demonyo. Sa isang iglap, madaling dinisarmahan at pinabagsak ni Muay Kairo ang trainee. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell, para updated ka sa mga bago kong anime recap videos, at i-comment mo na rin sa baba ang anime na gusto mong ma-recap natin. Salamat!